Papa, si Cancelo ang dinner, huwag ka nang pumunta. Iyan ang binitiwan ni Carla sa akin. Hindi lang pagkansela iyon, kundi isang matinding hiya. Pagpahiya sa sarili kong bahay na ako ang nagpatayo. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako ng mahirap para sa pamilyang yan. Binayaran ko ang lahat, pero para sa kanila, ako'y isang pabigat na lang. Isang matandang bangko na wala ng silbi. Kaya't lumabas ako sa party na yon, dala ang sakit. Hello anak, kumusta ka? Okay lang po, Papa. Tumawag ako para ipaalam na kanselado ang hapunan bukas. Huwag ka nang pumunta. Pakiramdam ko, may malamig na bagay na dumaloy sa katawan ko. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya sinabi. Ang lamig sa boses niya, para bang may kausap siyang estranghero. Kanselado? May nangyari ba, Carla? Wala naman, Papa. Walang seryosong nangyari. Masama lang ang pakiramdam ni Ricardo. Iba na lang araw. Pero may kakaiba sa boses niya na hindi ko gusto. May kaba, may pagmamadali na tapusin ang tawag. At saka, sumusumpa ako na may narinig akong mga boses sa likuran. Para bang may mga tao sa bahay niya. Sigurado ka ba, anak? Kung may sakit si Ricardo, pwede kong... Hindi na po, Papa, seryoso. Kailangan lang niya magpahinga. Tatawagan na lang kita sa susunod na linggo para mag-usap. Ibaba niya ang telepono. Naiwan akong nakaupo roon, hawak ang telepono. Nakakaramdam ng kakaibang kawalan sa dibdib. Sa loob ng 48 taon ng pagsasama, madalas sabihin sa akin ni Ligaya na may sixth sense ako. Amoy aso veterano ka, Milyo, ang biro niya sa akin. At noong araw na yon, sinasabi sa akin ng aking sixth sense na mayroong mali. Halos hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang usapan. Ang mga boses na inakala kong narinig ko sa likuran. At ang pagmamadali ni Carla. Si Ricardo? Hindi yan nagkakasakit. Isa yan sa mga lalaking nagyayabang na hinding-hindi sila pupunta sa doktor. Kinaumagahan ng Biyernes, nagising ako ng maaga. Nagtimpla ako ng kape, umupo sa paborito kong upuan at nagdesisyon. Maaaring baliw na ako, maaaring nag-i-imagine lang ako, pero kailangan kong malaman ang totoo. Pumunta ako sa palengke at bumili ng lahat ng sangkap para sa aking paboritong adobong pula, ang paboritong ulam ni Ricardo. Gumastos ako ng halos 1,500 piso, PHP 1,500, sa mga sangkap. Pera na hindi ko naman sobra. Pero masaya akong ginagastos para sa pamilya. Pagkatapos, dumaan ako sa flower shop ng kumpare kong si Jessie at nagpabili ng magandang bouquet, mga 1,000 piso, PHP 1,000 pa. Kabuuan, 2,500 piso, PHP 2,500 na inilaan ko para sa isang selebrasyon na supposedly ay kanselado. Para saan yan, pare? Tanong ni Jessie habang inihahanda ang mga bulaklak. Para kay Ricardo. Kaarawan niya. Kakaiba ang tingin sa akin ni Jessie. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa tawag ni Carla noong nakaraang araw. Oo, pero may kutob ako na may hindi tama. Hindi ako mapakali. Kilala ako ng kumpare ko sa loob ng 30 taon. Alam niya kung kailan ako seryoso. Milyo, mag-ingat ka. Minsan, mas mabuti pang hindi malaman ang ilang katotohanan. Pero nakapagdesisyon na ako. Nagsuot ako ng aking puting barong Tagalog panglinggo, ang huli na regalo ni Ligaya. Nagpantalon ako ng pang-dress at nagtungo sa bahay ni Carla. Habang nagmamaneho ako ng aking lumang pickup sa mga kalye ng Maynila, iniisip ko ang lahat ng kaarawan na ipinagdiwang namin ng magkasama. Ang mga pinyata, ang mga cake, ang tawanan. Lagi akong bahagi ng mga selebrasyong iyon. Lagi akong malugod na tinatanggap. Ano ang nagbago? Dumating ako sa kanilang subdivision ng eksaktong alas 7:30 p.m., ang oras na napagkasunduan namin para sa hapunan. Nagpark ako sa tapat ng bahay at agad kong nalaman na tama ako. May mga kotse sa lahat ng dako, maraming kotse, mga kotse na kilala ko. At doon ko kinumpirma ang alam na ng aking puso. Nagsinungaling sa akin ang aking anak. Tumayo ako roon, sa tapat ng bahay na tinulungan kong bayaran. Nakikita ang lahat ng nakaparadang kotse.
Ang kotse ng anak kong si Marco. Ang kotse ng kumpare kong si Raul. Ang kotse ng mga kapitbahay ni Carla. Pati ang kotse ng kapatid kong si Guya ay nandoon. Nagsasaya silang lahat maliban sa akin. Hawak ang mga bulaklak sa isang kamay at ang adobong pula sa isa pa. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pangunahing pinto. Bawat hakbang na ginagawa ko ay pakiramdam ko ay naglalakad ako sa basag na salamin. Lalong lumalakas ang musika, lalong lumilinaw ang tawanan. Isang kompletong salo-salo iyon. Tumigil ako sa tapat ng pintuang kahoy na ako mismo ang nagbarnis 3 taon na ang nakakaraan. Nang lumipat sina Carla at Ricardo sa bahay na, ako ang unang dumating para tulungan sila. Nagpinta ako ng pader, inayos ko ang tubo, nag-install ako ng mga ilaw. Ang mga kamay ko ang nagtayo ng bahagi ng kaligayahan na nangyayari sa loob ng bahay na yan. At ngayon, ako'y nasa labas, isinantabi para akong estranghero. Huminga ako ng malalim at kumatok. Nagsilapit ang mga yapak mula sa loob. Bahagyang humina ang musika. Narinig ko ang boses ni Carla na nagtatanong, "Sino yan?" mula sa kabilang panig. "Ako ito, anak, ang papa mo." Katahimikan. Isang katahimikan na tumagal ng napakatagal. Narinig ko ang mga bulungan sa loob, mga boses na nag-aalala, para bang isang sakuna ang pagdating ko. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas si Carla na may pilit ng ngiti. Suot niya ang kanyang asul na damit, yung maganda, yung pang-espesyal na okasyon. May make-up siya, may hikaw. Nag-ayos siya para sa isang salo-salo na supposed to be ay hindi umiiral. "Papa, anong ginagawa mo rito?" Nanginginig ang boses niya. Hindi siya tumitingin ng direkta sa akin tulad noong bata pa siya at nagsisinungaling sa akin tungkol sa kanyang mga grado sa eskwela. Bumisita ako para batiin si Ricardo. Nagdala ako ng adobo at bulaklak. "Pero papa, sinabi ko sa iyo na kanselado na. May sakit si Ricardo, di ba?" Sa sandaling iyon, para bang nais manukso ng tadhana, narinig ang isang malakas na tawa mula sa loob. Ang hindi mapagkakamalang tawa ni Ricardo. Ang tawang narinig ko sa napakaraming pagtitipon ng pamilya. Namula si Carla, sobrang pula ng mukha niya. "Carla, maaari mo bang ipaliwanag kung anong nangyayari?" Mas seryoso ang boses ko kaysa sa inakala ko. Pero nagsisimula nang umakyat sa lalamunan ko ang galit. Hindi masyado dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa pagpapahiya. Dahil sa pakiramdam na para akong isang aso na itinaboy palabas ng bahay. Kasi papa, komplikado. Komplikado? Ano ang maaaring maging komplikado sa kaarawan ng manugang ko? Mula sa loob, mas marami akong narinig na boses. Nakilala ko ang boses ni Marco, ang panganay kong anak, ang boses ng kapatid kong si Guya, ang boses ng mga kumpare ko. Lahat sila ay nandoon, nagdiriwang nang wala ako. "Papasukin mo ako, Carla?" "Hindi, papa. Mas mabuti pa. Bumalik ka na lang bukas." Carla Maria Reyes. Ginamit ko ang buong pangalan niya, tulad nung bata pa siya at may ginawang masama. "Papasukin mo ako ngayon." Tiningnan ako ng anak ko gamit ang mga matang kilala ko simula nang ipanganak siya. Ang mga matang iyon na nagmamakaawa ng tawad bago ko pa man alam kung bakit. Bumuntong hininga siya at tumabi. Pumasok ako sa bahay. Ang nakita ko ay dumurog sa kaluluwa ko. Isa itong kumpletong salo-salo. Mga golden na lobo na nakabitin sa kisame. Isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Chocolate cake na may 50 kandila. Mga regalo na nakatambak sa isang sulok. At silang lahat, ang buong pamilya ko, ang lahat ng malapit kong kaibigan, ay nandoon. Nagkaroon ng matinding katahimikan nang makita nila akong pumasok. Si Ricardo ay nasa gitna ng sala, may hawak na baso ng alak, nakasuot ng bagong damit. Mukha siyang malayo sa may sakit. Sa katunayan, mukha siyang masigla kaysa dati. Si Marco, ang panganay kong anak, ang unang nag-react. Lumapit siya sa akin na may mukha ng pagkakasala. "Papa, ako." "Ikaw, ano anak?" "Hindi ko alam na sinabi ni Carla sa iyo na kanselado. Akala ko, may late ka lang tulad ng dati." Kasinungalingan. Hinding-hindi ako na late sa mga family reunion. Sa katunayan, ako ang laging unang dumarating para tumulong sa anumang kailangan.
Lumapit din ang kapatid kong si Guya, kinakabahan. Milyo, kumusta ka? Hindi ka namin inaasahan. Hindi niyo ako inaasahan sa kaarawan ng manugang ko. Si Ricardo, ang may kaarawan, ay nanatiling tahimik, umiinom ng kanyang alak, pinapanood ang eksena na para bang isang pelikula na hindi niya interes. Inilagay ko ang mga bulaklak at ang adobo sa pangunahing mesa. Lahat sila ay nakatingin sa akin na para bang naglagay ako ng bomba. Nagdala ako ng adobong pula, ang paborito ni Ricardo, at mga bulaklak para palamuti. Walang nagsalita. Sobrang tensyonado ng kapaligiran na parang puputulin mo na lang ng kutsilyo. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Sa mesa kung saan nakatambak ang mga regalo, nakita ko ang ilang credit card. Nandoon ang credit card ko. Yung pinahiram ko kay Carla noong nakaraang buwan para sa isang emergency na hindi niya ipinaliwanag ng maayos. Carla, hindi ba yan ang card ko? Sinundan ng anak ko ang tingin ko at lalo siyang kinabahan. Oo, Papa. Kasi babayaran sana namin ang lahat kay Ricardo bilang sorpresa. Gamit ang card ko, syempre. Gamit ang card ko, nang hindi nagtatanong sa akin. Lalong naging hindi komportable ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Ricardo. Milyo, huwag kang mag-alala. Babayaran namin ang lahat sa iyo. Babayaran? Babayaran niyo ang ano? Tiningnan ni Carla si Ricardo na parang nagmamakaawa na tumahimik. Ang hapunan, ang inumin, ilang regalo, sabi ni Ricardo na may ngiti na gusto kong burahin sa pamamagitan ng suntok. Inalis niyo ako sa birthday party ng manugang ko pero isinama niyo ang pera ko. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko na parang mga bala. Bawat salita ay puno ng lahat ng galit at pagkadismaya na nararamdaman ko. Sinubukan ni Marco na mamagitan. Papa, hindi yan ang iniisip mo. Hindi yan ang iniisip ko. Kung gayon, ano ito, Marco? Ipaliwanag mo sa akin kung ano ito. Itinuro ko ang buong sala, ang salo-salo, ang mga bisita, ang credit card sa mesa. Kasi naisip namin na baka nababagot ka, na baka masyadong malakas ang musika para sa iyo. Mababagot ako sa kaarawan ng manugang ko kasama ang pamilya ko? Sinubukan akong pakalmahin ng kapatid kong si Guya. Milyo, huwag kang magulo. Umupo ka. Kumain tayo ng magkasama. Hindi. Mas matatag ang boses ko kaysa noong mga nakaraang taon. Hindi ako uupo. Hindi ako kakain. At hindi ako mananatili. Naglakad ako patungo sa mesa kung nasaan ang credit card ko. Kinuha ko iyon at isinilid sa aking wallet. Magkano ang ginastos nyo? Nagtinginan sina Ricardo at Carla. Papa, hindi mahalaga. Mahalaga, Carla. Magkano? Parang 40,000 piso. PHP 40,000. Bulong ng anak ko. 40,000 piso. PHP 40,000. Halos 2 buwan ng aking pensyon, 2 buwan ng aking pera para sa isang salo-salo na hindi ako inimbitahan. Pakiramdam ko, sinampal ako. Mabuti, sabi ko nang may kalmado na hindi ko rin kinikilala. Mabuti. Naglakad ako patungo sa pinto. Lahat sila ay nakatingin sa akin, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Bago ako lumabas, lumingon ako at tiningnan silang lahat. Ang aking anak, ang aking panganay, ang aking kapatid, ang aking mga kumpare, si Ricardo. I-enjoy nyo ang salo-salo nyo. I-enjoy nyo ang pera ko. At i-enjoy nyo ang pagdiriwang nang wala ako. Lumabas ako sa bahay na yon at isinara ang pinto sa likuran ko. Ngunit hindi ako umalis. Tumayo ako roon sa garden sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakatingin sa bahay na yon kung saan naririnig ang musika at tawanan. Kung saan patuloy na nagdiriwang ang pamilya ko na para bang walang nangyari. At doon, habang nakatayo sa garden na yon, nagdesisyon ako ng pinakamahalaga sa aking buhay. Tuturuan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Nakatayo ako roon, sa garden, nakatingin sa bahay na yon, kung saan patuloy na nagdiriwang ang pamilya ko nang wala ako. Lalong lumakas ang musika ngayon, para bang ang pag-alis ko ay nagpagaan sa kanilang loob. Para bang ngayon ay makakapag-enjoy na sila ng tahimik. Kumukulo ang galit sa aking ugat, ngunit hindi ito bulag na galit. Isa itong kalkuladong galit. Ang parehong galit na tumulong sa akin na makaligtas sa 40
taon sa konstruksyon. Doon, kung hindi ka mabilis mag-isip, maaaring bumagsak sa ulo mo ang isang beam. Kinuha ko ang cellphone ko at nagdial sa bangko. Kahit alas 8:08 PM na ng gabi, alam kong gumagana ang serbisyong automatiko ng 24 oras. Para mag-report ng pagnanakaw o hindi autorisadong paggamit ng card, pindutin ang 3. Pinindot ko ang 3. Ang inyong card ay pansamantalang naka-block. Para i-activate itong muli, kailangan niyong pumunta sa inyong branch na may official ID. Perpekto! 40,000 piso, PHP 40,000, na gastos ang ire-revert. Lahat ng mga charge na ginawa ni na Ricardo at Carla ay ire-reject kinabukasan. Ang serbesa, ang pagkain, ang mga regalo na binili nila, lahat. Pero simula pa lang iyon, naglakad ako patungo sa aking pickup. Pero bago ako sumakay, nagdial ako ng isa pang numero. Ang kay kumparing Jessie, ang may-ari ng flower shop. Hello Jessie, si Milyo ito. Naalala mo ba ang bouquet na ipinagawa ko sa iyo para kay Ricardo? Oo pare, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi Jessie, maganda ang mga bulaklak, pero kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. May paraan ka ba para i-cancel ang bayad na ginawa ko ngayong araw? I-cancel? May masamang nangyari ba? Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Pwede mo bang i-cancel? Sige, dahil card ang ginamit mo at ngayong araw lang yan, pwede kong gawin ang cancellation. Pero pare, okay ka lang ba? Perpekto ako, Jessie. Gawin mo, pakiusap. At bukas ko na ipapaliwanag ang lahat. Ibaba ko ang telepono at nagdial sa butcher kung saan ako bumili ng karne para sa adobo. Tapos, sa nagbenta sa akin ng mga sili. Isa-isa, kinansela ko ang lahat ng bayad na ginawa ko noong araw na yon. Lahat ng ginastos ko para sa selebrasyong ipinagkait sa akin. Habang nagtetelepono ako, nakikita ko sa bintana ng bahay ang mga anino na gumagalaw. May mga taong sumasayaw, ang pamilya ko na nag-e-enjoy sa pagkawala ko. Nang matapos ako sa mga cancellation, sumakay ako sa aking pick-up at nagmaneho ng dahan-dahan pa uwi. Pero ang isip ko ay hindi mabagal. Ang isip ko ay nagtatrabaho ng napakabilis, nagpaplano ng bawat galaw ng susunod. Dumating ako sa bahay ko ng alas 9 PM ng gabi. Isang bahay na tahimik, walang tao, pero kahit papaano ay tapat. Hindi tulad ng salo-salo na puno ng kasinungalingan na nasaksihan ko kanina. Umupo ako sa paborito kong upuan, yung regalo ni Ligaya sa akin noong ika-60 kaarawan ko, at kinuha ko ang notebook ko ng mga telepono. Yung lumang notebook na puno ng mga numero at direksyon na nakolekta ko sa loob ng 73 taon ng buhay. Hinahanap ko ang numero ni Atiran Federico Fred Santos, ang abogado ko. Siya rin ang tumulong sa akin nang namatay si Ligaya sa lahat ng paperwork ng mana. Alas 9:30, 9:30 PM na ng gabi. Pero si Atiran Fred ay isa sa mga lalaking laging sumasagot sa telepono. Lalo na kapag tungkol sa matatandang kaibigan. Milyo, kumusta ka? Gabi na para tumawag ka. Fred, kailangan kong magtanong sa iyo. Naalala mo ba ang last will and testament ko? Siyempre, ginawa natin yan 2 taon na ang nakakaraan pagkatapos mamatay ni Ligaya. Bakit? Gaano kahirap baguhin yon? Nagkaroon ng pagtigil sa kabilang linya. Milyo, may nangyari ba sa mga anak mo? May nangyari, Fred. Isang bagay na nagbukas ng mga mata ko sa paraan na hinding-hindi ko inakala na mangyayari. Gusto mo bang pumunta sa opisina ko bukas para pag-usapan yan? Oo, pero gusto kong malaman mo na simula ngayon, gagawa ako ng malalaking pagbabago, napakalaki. Sige, Emilio, hihintayin kita bukas ng alas 10:10 AM ng umaga. Ibaba ko ang telepono at naiwan akong nakaupo roon sa katahimikan ng bahay ko. Iniisip ko ang lahat ng itinayo ko sa buhay ko. Ang bahay na tinitirhan ko, ang mga ipon na inipon ko ng piso-piso, ang pick-up, ang iilang lupain na nabili ko sa paglipas ng mga taon. Lahat ng iyon ay inilaan ko para sa mga anak ko, kina Carla at Marco. Para kapag wala na ako, mayroon silang magagamit para simulan o ipagpatuloy ang kanilang buhay. Pero noong gabing iyon, nakita ko kung paano nila ako tinrato. Napagtanto ko ang isang bagay na madalas sabihin ni Ligaya sa akin
at hindi ko kailanman gustong pakinggan. Milyo, binibigyan mo sila ng masyadong madali kaya hindi na nila pinahahalagahan ang anuman. Si Ligaya ay laging mas matalino kaysa sa akin pagdating sa pagbasa ng mga tao, kahit ang sarili naming mga anak. Kinaumagahan Sabado, nagising ako ng alas 6 a.m., gaya ng dati. Nagtimpla ako ng kape, nagbasa ng pahayagan, at bago mag-alas 9 a.m., handa na akong umalis patungo sa opisina ni Attorney Fred. Pero bago iyon, nagdesisyon akong huminto muna. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Carla. Gusto kong makita kung ano ang natira sa salu-salo kagabi. Gusto kong makita ang mga kahihinatnan ng aking mga cancellation. Nang dumating ako, eksakto ang eksena na inaasahan ko. Si Ricardo ay nasa front garden, kausap ang telepono na may mukha ng pagkadismaya. Si Carla ay nasa tabi niya, umiiyak. Nagpark ako sa tapat ng bahay, ibinaba ko ang salamin ng aking pickup at nanatili akong nakamasid. Ibaba ni Ricardo ang telepono at sinigawan si Carla. Hindi ko narinig kung ano, pero sa body language niya, mukha siyang nagagalit. Mas lumakas ang iyak ni Carla. Doon ako nakita ni Carla. Nagtagpo ang aming mga mata sa windshield ng aking pickup. Nagbago ang mukha niya. Mula sa kalungkutan, naging pagkagulat. Mula sa pagkagulat, naging takot. May sinabi siya kay Ricardo at itinuro ang kinaroroonan ko. Lumingon si Ricardo at nakita ako. Namula ang mukha niya sa galit. Naglakad siya patungo sa aking pickup nang may matitibay na hakbang na para bang gusto niya akong suntukin. Ibinaba ko ng buo ang salamin at hinintay siya nang may kalmado ng isang taong alam na alam ang ginagawa niya. Milyo, anong ginawa mo? Sigaw niya bago pa siya makarating sa bintana ko. Magandang umaga, Ricardo. Kumusta ang gising mo? Wala na ba ang sakit mo kagabi? Huwag kang magpanggap. Bakit mo kinansela ang mga bayad? Ipinahiya mo kami sa lahat ng supplier. Kinansela ang mga bayad? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Ricardo. Ang inosenteng mukha ko ay lalo siyang pinadismaya. Ang karne na binili mo, ang mga bulaklak, lahat. Tumatawag sila sa amin na rejected daw ang mga bayad. Ah, iyon. Oo, kinansela ko yon. Bakit mo ginawa yon? Dahil kahapon, napagtanto ko na mayroong pagkakamali. Anong pagkakamali? Ang pagkakamali ay ang isipin na gusto niyo akong maging bahagi ng pamilya niyo. Nanahimik si Ricardo. Lumapit din si Carla, namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Papa, maaari ba nating ayusin ito? Sabi ng anak ko sa nanginginig na boses. Ayusin ang ano, Carla? Ayusin ang pagsisinungaling niyo sa akin. Ayusin ang paggamit niyo ng pera ko para sa isang salusalo na hindi ako inimbitahan. Ayusin ang pagtrato niyo sa akin na parang isang istorbo. Papa, hindi yun ganoon. Ganoon yun, anak. Eksaktong ganoon. Tinaas ko ang salamin ng aking pickup at pinaandar ang makina. Pero huwag kayong mag-alala, sigaw ko mula sa loob ng kotse. Ito ay nagsisimula pa lang. Nagmaneho ako patungo sa opisina ni Attorney Fred na may ngiti sa mukha. Ang unang bahagi ng plano ko ay perpektong gumana. Pero ang susunod na mangyayari ay mas maganda. Marco. Papa, pinuntahan ka ni Ricardo sa bahay mo. Wala ka. Nasaan ka? Ang huling message ay kay Carla. Ipinadala lang 1 oras na ang nakakaraan. Carla. Papa, kung hindi mo ako sasagutin, pupunta ako sa pulis. Hindi na ito normal. Ngumiti ako. Si Carla ay laging madrama, pero ang pagbabanta na pupunta sa pulis ay bago, kahit para sa kanya. Nidayal ko ang numero ni Marco. Papa, nasaan ka? Sinusubukan ka naming hanapin buong umaga. Okay lang ako, Marco. May inaayos lang akong mga bagay. Anong mga bagay? Sabi ni Carla. Wala ka ng credit card. Nakinansela mo ang lahat ng account mo. Hindi ko kinansela ang lahat ng account ko. Card lang na ginagamit nyo ng walang permiso ko. Papa, pinipilit ng mga supplier sina Carla at Ricardo na bayaran ng party. Nagbabanta sila ng kasuhan. At anong kinalaman ko doon? Kasi inakala nila na ikaw ang sasagot sa lahat ng gastos. Marco, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ko inauthorize ang mga gastos na yun. Wala ako sa salo-salo na yun.
Hindi ko kailangang magbayad ng anuman. Pero Papa, 40,000 piso. PHP 40,000. Yun, wala sina Carla at Ricardo ng ganong pera. Kung gayon, marahil ay dapat inisip nila yan bago sila gumastos. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Papa, napagtanto mo ba na sinisira mo ang buhay ng sarili mong anak? Hindi, Marco. Hindi ako naninira ng anuman. Itinigil ko lang ang pag-aayos ng mga problema na sila mismo ang gumagawa. Anong ibig mong sabihin doon? Ibig kong sabihin, sa loob ng maraming taon, inililigtas ko sila sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Tingnan mo, Milyo, alam kong galit ka, pero lumalabas na ito sa kontrol. Nagbabanta na ang mga supplier na dadalhin kami sa korte. Bumaba ako sa aking pick-up at naglakad patungo sa pinto ng bahay ko. Sinundan ako ni Ricardo. Milyo, wasak si Carla. Hindi siya kumakain sa loob ng 2 araw. May sakit siya sa nerbiyos. Anak mo pa rin siya. Oo, anak ko siya. Ang anak na nagsinungaling sa akin, tinanggal ako at ginamit ang pera ko ng walang permiso. Pero ama ka pa rin niya. Tumigil ako sa pinto ng bahay ko at lumingon kay Ricardo. Tama ka. Ama pa rin niya ako pero tumigil siya sa pagiging anak ko noong Biyernes ng gabi. Hindi ka seryoso. Wala akong sinabing mas seryoso pa sa buhay ko. Nagbago ng taktika si Ricardo. Naging nagmamakaawa ang boses niya. Milyo, pakiusap. Tulungan mo kami sa pagkakataong ito. Nangangako ako na babayaran ka namin hanggang sa huling piso. Sa anong pera, Ricardo? Sa sweldo mo o sa mas marami sa mga credit card ko? Magbabayad kami. Sumusumpa ako. Alam mo, Ricardo, may proposal ako para sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Ricardo. Sabihin mo, ibenta mo sa akin ang bahay na tinitirhan nyo. Ano? Ang bahay na tinulungan kong bayaran. Ibenta mo sa akin ang parte mo. Gamit ang pera na, yun, bayaran mo ako sa utang nyo. At tapos na ang problema. Milyo, ang bahay na yan ang aming tahanan. Tahanan nyo yan nung bahagi pa ako ng pamilya. Ngayon, bahay na lang yan. Nanahimik si Ricardo. Pinoproseso ang proposal ko. Milyo, hindi ka seryoso. Napakaseryoso ko. Pag-isipan mo ng mabuti, Ricardo. Iyon lang ang offer ko. Pumasok ako sa bahay ko at isinara ang pinto. Iniwan ko si Ricardo na nakatayo sa garden ko. Mula sa bintana, nakita ko siyang kinuha ang telepono niya at tumawag. Siguradong kay Carla. Siguradong ikinuwento ang proposal ko. Umupo ako sa paborito kong upuan at ngumiti. Ang ikatlong yugto ng aking plano ay nagsimula na. Hindi pa lumipas ang 2 oras nang marinig ko ang mga sigaw mula sa kalye. Dumating si Carla sa bahay ko na parang ipo-ipo. Sinisigaw ang pangalan ko mula sa sidewalk. Papa, lumabas ka diyan. Kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay desperado, basag, na parabang umiiyak na siya ng ilang oras. Sumilip ako sa bintana at nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng pinto ko. Gulo-gulo ang buhok at gusot ang damit. Si Ricardo ay nasa likuran niya. Sinusubukang pakalmahin siya, pero itinutulak siya ni Carla gamit ang mga kamay. Papa, alam kong nandyan ka. Ang pick-up mo ay nasa driveway. Patuloy siyang sumisigaw at kumakatok sa pinto gamit ang kanyang mga kamao. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay sa kanilang mga bintana. Si Aling Nena, ang kapitbahay ko sa tabi, ay lumabas sa kanyang garden para tingnan kung anong nangyayari. Isang eksena iyon na hinding-hindi ko inakala na makikita ko. Ang bunso kong anak, gumagawa ng skandal sa tapat ng bahay ko na parang baliw. Nagdesisyon akong buksan ang pinto bago pa man siya makakuha ng mas maraming atensyon. Niyakap ako ni Carla pagkabukas ko, umiiyak at nagsasalita ng sabay. Papa, pakiusap, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo kami pwedeng pilitin na ibenta ang bahay. Saan kami titira? Anong mangyayari sa amin? Ang kanyang pagkadismaya ay totoo, pero hindi ko na nararamdaman ang automatikong pangangailangan na aliwin siya tulad ng dati. May nagbago sa loob ko, magpakailanman. Carla, kumalma ka. Pumasok ka. Mag-usap tayo bilang mga sibilisadong tao. Sinundan ako ni Ricardo sa loob na may mukha ng pagkatalo. Umupo sila sa aking sala sa parehong sofa kung saan kami nagdaos ng napakaraming Pasko at masasayang kaarawan. Pero ngayon, pakiramdam ko ay estranghero sila sa bahay ko. Papa,
Ikinuwento sa akin ni Ricardo ang proposal mo. Hindi ka pwedeng seryoso. Napakaseryoso ko, Carla. Pero ang bahay na yan ang aming tahanan. Doon kami nagpaplano na magkaroon ng mga anak, magtatag ng isang pamilya. Isang pamilya na hindi ako kasama. Ang mga salita ay lumabas ng mas malamig kaysa sa inakala ko, pero eksakto iyon ang nararamdaman ko. Nanahimik si Carla, pinupunasan ang mga luha niya gamit ang manggas ng kanyang blusa. Papa, ang tungkol sa party ay isang pagkakamali. Kinikilala ko yan. Pero hindi yan pwedeng maging ganoon kaseryoso na gusto mong kunin ang bahay namin. Hindi ko gustong kunin ang bahay niyo, Carla. Binibigyan ko kayo ng solusyon sa problema na kayo mismo ang gumawa. Sa wakas, nagsalita si Ricardo. Milyo, mas mataas ang halaga ng bahay kaysa sa 40,000 piso, PHP 40,000. Kung pipilitin mo kaming ibenta, malaking pera ang mawawala sa amin. Kung gayon, marahil ay dapat inisip nyo. Yan bago nyo ginastos ang 40,000 piso, PHP 40,000, sa isang party nang wala kayong pambayad. Tumayo si Carla sa sofa at nagsimulang maglakad sa aking sala na parang animal na nakakulong. Papa, hindi ikaw yan. Palagi mo kaming tinutulungan kapag may problema kami. Palagi kang nandyan para sa amin. Tama ka, Carla. Palagi akong nandyan para sa inyo. Pero kayo, hindi kayo nandyan para sa akin nang kailangan kong makasama ang pamilya ko. Isang party lang yun, Papa. Isang stupid na party lang. Hindi, Carla. Hindi lang yan isang party. Isang kasinungalingan yan. Isang pagtataksil yan. Kayo yan na nagsasabi sa akin na istorbo ako sa buhay nyo. Tumaas ang boses ko pero wala akong pakialam. Oras na para marinig nila ang mga katotohanan na iningatan ko sa loob ng napakatagal na panahon. Sinubukan ni Ricardo na mamagitan. Milyo, naiintindihan namin na galit ka. Galit, Ricardo? Hindi ako galit. Ang galit ay kapag natalo ang favorite mong team sa basketball. Ito ay pagtataksil ng pamilya. Nag-e-exaggerate ka. Nag-e-exaggerate ako? Sa tingin mo nag-e-exaggerate ako? Tumayo ako sa upuan ko at nagtungo sa kusina. Mula sa drawer, kinuha ko ang lahat ng resibo at proof of payment na iningatan ko sa loob ng nakaraang 2 taon. Mga invoice ng mga pag-aayos na binayaran ko sa bahay nila. Mga resibo ng mga utang na ibinigay ko sa kanila, mga proof ng gastos na sinagot ko nang hindi nila hinihingi. Bumalik ako sa sala na may tumpok ng mga papel at inilagay ko ang mga ito sa center table. Nakikita niyo ba ito? Ito ay 150,000 piso, PHP 150,000, na ipinahiram ko sa inyo sa loob ng nakaraang 2 taon. PHP 150,000 na hinding-hindi niyo binayaran sa akin. Tiningnan ni na Carla at Ricardo ang mga papel. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang pag-aayos ng bubong ng bahay nyo, 20,000 piso, PHP 20,000. Ang utang para sa kotse ni Carla, 40,000 piso, PHP 40,000. Ang mga bagong gulong para sa kotse ni Ricardo, 15,000 piso, PHP 15,000. Ang utang para sa honeymoon nyo, patuloy kong binabasa ang bawat resibo, bawat proof of payment, bawat piso na ginastos ko para sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Lalong namutla si Carla sa bawat numero na binanggit ko. 25, 25, magkakaibang invoice, Carla. 25 beses na kailangan nyo ang tulong ko at ibinigay ko yun ng walang tanong. 25 beses na pinatunayan ko na para sa akin, ang pamilya ay ang pinakamahalaga. Umupo ako ulit sa aking upuan at tiningnan ko sila ng direkta sa mata. Alam nyo ba kung ilang beses kayo tumulong sa akin nang kailangan ko ng isang bagay? 0. 0 beses. Sinubukan ni Ricardo na ipagtanggol ang sarili. Milyo, hindi ka humihingi ng tulong. Hindi ako humihingi ng tulong. Nang namatay si Ligaya, sino sa tingin nyo ang naglinis ng bahay na ito sa loob ng 1 buwan? Dahil hindi ko kayang bumangon sa kama. Ang kapatid kong si Guya. Sino sa tingin nyo ang sumama sa akin sa doktor nang inakala kong may sakit ako sa puso? Ang kumpare kong si Jessie. Sino sa tingin nyo ang nagdala sa akin ng pagkain sa loob ng 2 linggo nang nagkatrangkaso ako? Si Aling Nena, ang kapitbahay ko. Ang mga luha ni Carla ay nagsimulang dumaloy ulit, pero sa pagkakataong ito, iba na.
Hindi yan luha ng pagkadismaya, luha yan ng pagkakasala. Kayo pareho ay masyadong abala sa buhay nyo para mapansin na ang papa nyo ay nangangailangan din ng pamilya. Ang katahimikan sa sala ay napakabigat na puputulin mo na lang ng kutsilyo. Nakatingin si Ricardo sa sahig. Pinupunasan ni Carla ang mga luha niya, pero hindi ayan tumitigil sa paglabas. Papa, kami, hindi namin alam. Siyempre, hindi nyo alam, Carla, dahil hindi kayo nagtanong. Tumayo ako ulit at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, normal ang buhay. Naglaro ang mga bata sa kalye. Nagdilig ang mga kapitbahay ng kanilang mga halaman. Patuloy na umiikot ang mundo na para bang walang nangyayari. Alam niyo ba kung ano ang pagkakaiba niyo at ni Aling Nena? Ano? Tanong ni Carla sa basag na boses. Si Aling Nena ay nagtatanong kung kumusta ako at nananatili siya para pakinggan ang sagot. Kayo, nagtatanong kung kumusta ako at iniisip niyo na ang susunod na bagay na kailangan ninyong gawin. Tumayo si Ricardo sa sofa. Milyo, naiintindihan namin na nagkamali kami. Hindi yan pagkakamali, Ricardo. Ang pagkakamali ay aksidente. Ito ay isang sinasadyang desisyon na tanggalin ako sa buhay nyo. Anong gusto mong gawin namin? Gusto kong tanggapin nyo ang mga kahihinatnan ng inyong mga desisyon bilang mga adulto. At kung hindi namin kayang ibenta ang bahay, kung gayon, maghanap kayo ng ibang paraan para makakuha ng 40,000 piso, PHP 40,000. Lumapit sa akin si Carla at hinawakan ang mga kamay ko. Nanginginig ang mga kamay niya. Papa, pakiusap, isang huling pagkakataon. Nangangako ako na magbabago ang lahat. Tiningnan ko siya sa mata. Ang mga matang kilala ko simula nang ipanganak siya. Ang mga matang nagpatunaw sa puso ko sa loob ng 30 taon. Pero ngayon, may iba akong nakikita sa kanila. Hindi ko nakikita ang tunay na pagsisisi. Nakikita ko ang pagkadismaya na makawala sa problema. Carla, naniniwala ka ba na mali ang ginawa niyo noong Biyernes? Oo, Papa. Napakamali. At bakit mali? Kasi nasaktan ka namin. Hindi, Carla. Mali yon dahil tinanggal niyo ako. Mali yon dahil nagsinungaling kayo sa akin. Mali yon dahil ginamit niyo ang pera ko ng walang permiso. Pero higit sa lahat, mali yon dahil gumawa kayo ng sinasadyang desisyon na magdiwang nang wala ako. Naiintindihan ko na, Papa. Naiintindihan ko na ang lahat. Hindi, Carla, wala kang naintindihan. Binitiwan ko ang mga kamay niya at naglakad patungo sa pangunahing pinto. Dahil kung naintindihan mo, hindi ka magiging nandito na humihingi na solusyonan ko ang problemang kayo mismo ang gumawa. Dapat nandito ka na nagsasabi sa akin kung paano niyo ito sosolusyunan. Binuksan ko ang pinto at hinintay ko silang lumabas. Mayroon kayong 1 linggo para makakuha ng 40,000 piso, PHP 40,000. Kung hindi, ipagpapatuloy ko ang kasuhan para mabawi ang bahay. Umalis si Carla na umiiyak. Tiningnan ako ni Ricardo na may pagkahalo ng galit at respeto na hindi ko pa nakita dati. Isinara ko ang pinto at nanatili ako sa kabilang panig, nakikinig kung paano lumalayo ang kotse nila. Kinuha ko ang telepono ko at nagdial sa numero ni Attorney Fred. Fred, si Milyo ito. Kailangan mong maghanda ng karagdagang mga dokumento. Anong klase ng dokumento? Isang civil lawsuit para bawiin ang investment ko sa bahay ni Carla. Milyo, sigurado ka ba? Wala akong pinagsiguraduhan pa sa buhay ko. Ang ika-4 na yugto ng aking plano ay nagsimula na. Ang sumunod na 3 araw ay ang pinakatahimik na naranasan ko sa loob ng ilang buwan. Walang mga desperadong tawag mula kay Carla na humihingi ng utang. Walang hindi inaasahang pagbisita mula kay Ricardo na nangangailangan na ayusin ko ang isang bagay sa bahay niya. Walang mga message mula kay Marco na nagtatanong kung pwede kong alagaan ang mga bata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang telepono ko ay nananatiling tahimik at ang bahay ko ay payapa. Noong Huwebes ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa garden at nagbabasa ng pahayagan, narinig kong may kumakatok sa pinto. Maaga pa, 8:08 AM pa lang.
Nang buksan ko, nakita ko ang kapatid kong si Guya. Mukha siyang seryoso at may dala siyang market bag sa kanyang mga kamay. Magandang umaga, Emilio. Pwede ba akong pumasok? Siyempre, Guya, pumasok ka. Pumasok ang kapatid ko sa kusina at nagsimulang maglabas ng mga gulay mula sa kanyang bag nang hindi nagpapaalam sa akin. Mga kamatis, sibuyas, sili, cilantro. Anong ginagawa mo, kapatid? Ipagluluto kita. Halatang hindi ka kumakain ng maayos. Totoo yon, nitong mga nakaraang araw, nabubuhay lang ako sa kape at kanin na may fried fish. Wala akong ganang magluto para sa isang tao lang. Habang naghihiwa si Guya ng mga gulay, nagsalita siya nang hindi lumilingon sa akin. Pinuntahan ako ni Carla kahapon. At anong gusto niya? Nakausapin kita. Nakumbinsihin ka na bigyan mo siya ng pagkakataon. At anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya na maghanap siya ng part-time job at tigilan na ang panggugulo sa papa niya. Nagulat ako sa sagot ng kapatid ko. Inasahan kong darating siya para ipagtanggol si Carla tulad ng laging ginagawa ng pamilya kapag may problema. Guya, alam mo ba ang tungkol sa party? Itinigil ng kapatid ko ang paghihiwa ng gulay at tiningnan niya ako ng direkta sa mata. Oo, Emilio, alam ko. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi inakala ko na ipinaliwanag ng maayos ni Carla sa iyo kung bakit mas mabuti na huwag kang pumunta. At ano ang paliwanag na yun? Na nitong mga nakaraang araw, masyado ka ng melancholy simula nang mamatay si Ligaya at ayaw ni Ricardo na maging malungkot ang party niya. Pakiramdam ko sinampal ako. Melancholy. Ganon ang sabi ni Carla, na hindi ka na raw tulad ng dati, na palagi kang nagkukwento tungkol kay Ligaya at iyon ang nagpaparamdam sa kanilang hindi komportable. Guya, 2 taon nang patay ang asawa ko. Wala ba akong karapatang mamiss siya? Siyempre, may karapatan ka, Emilio, pero may karapatan din kami na huwag dalhin ang kalungkutan mo sa lahat ng oras. Nanahimik ako, pinoproseso ang mga salita ng kapatid ko. Sa loob ng 2 taon, inakala kong naiintindihan ng pamilya ko ang sakit ko, na nire-respeto nila ang proseso ng pagluluksa ko. Pero lumalabas na nakikita nila iyon bilang isang pabigat. Sa tingin mo rin ba ay pabigat ako, Gia? Bumuntong hininga ang kapatid ko at umupo sa tapat ko sa mesa ng kusina. Emilio, hindi ka pabigat pero nagbago ka. Iba ka. Iba? Paano? Dati ikaw si Emilio na sumusolusyon sa lahat, na laging may ngiti, na nagpapasaya sa mga reunion. Pero simula nang mamatay si Ligaya, ikaw si Emilio na nangangailangan na aliwin namin, isama, at alagaan. At masama ba yon? Hindi masama, kapatid, pero nakakapagod. Ang mga salita ni Guya ay mas masakit kaysa sa lahat ng nangyari kina Carla at Ricardo. Dahil galing yan sa isang taong pinagkakatiwalaan ko, isang taong kasama ko sa loob ng 70 taon. Kung gayon, ganoon ang tingin ng lahat. Emilio, walang gustong saktan ka, pero ayaw din namin na maging therapy session ang bawat family reunion. Tumayo ako sa mesa at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, si Aling Nena ay nagdidilig ng kanyang mga halaman tulad ng tuwing umaga. Hinding-hindi niya ako pinaramdam na pabigat. Sa katunayan, palagi siyang nagtatanong tungkol kay Ligaya ng may pagmamahol. Palagi niya akong hinahayaan na magsalita tungkol sa kanya ng walang pagmamadali. Guya, alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng pamilya at ng mga estranghero? Ano? Na ang mga estranghero ay mas mabuti pa ang pagtrato sa iyo. Lumapit ang kapatid ko at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Emilio, wag mong sabihin yan. Iyon ang totoo, Guya. Si Aling Nena, nakakilala ko lang sa loob ng 20 taon, ay mas mabuti pa ang pagtrato sa akin nang may mas maraming respeto at pasensya kaysa sa sarili kong mga anak. Kasi hindi dinadala ni Aling Nena ang responsibilidad na alagaan ka ng emotionally araw-araw. Alagaan ako? Sino ang nag-aalaga sa akin? Kasi wala akong nakikitang nag-aalaga sa akin. Emilio, ilang beses mo nang tinawagan si Carla na umiiyak dahil namimiss mo si Ligaya? Ilang beses ka nang dumating sa bahay ni Marco nang hindi nagpapaalam dahil nalulungkot ka? Ang mga tanong ng kapatid ko ay nagpaisip sa akin. Totoo na simula nang mamatay si Ligaya, mas naghanap ako ng kumpanya ng pamilya ko.
Totoo na minsan, tumatawag lang ako para makarinig ng mga boses na pamilyar. Masama ba na ang isang balo ay maghanap ng aliw sa pamilya niya? Hindi masama, Emilio. Pero hindi rin tama na gawin mong therapist ang mga anak mo. Hinding-hindi ko hiniling na maging therapist sila. Hiniling ko lang na maging mga anak sila at sinubukan nilang maging ganoon pero mas marami kang hiningi kaysa sa kaya nilang ibigay. Bumalik si Guya sa kusina at ipinagpatuloy ang pagluluto. Ang amoy ng pritong kamatis ay nagsimulang punan ang bahay. Isang amoy na nagpapaalala sa akin kay Ligaya. Guya, sa tingin mo, karapat-dapat ba ako sa ginawa nila sa akin? Hindi, Emilio. Hindi ka karapat-dapat. Pero hindi ko rin inakala na karapat-dapat silang mawalan ng bahay dahil sa isang katangahan. Hindi lang yan dahil sa party, Guya. Dahil yan sa mga tao ng pakiramdam na parang istorbo ako sa sarili kong pamilya. Kung gayon, kausapin mo sila. Ipaliwanag mo sa kanila kung anong nararamdaman mo. Pero huwag mo silang sirain. Sirain sila? Wala akong sinisira. Tinuturuan ko lang sila na ang mga kilos ay may mga kahihinatnan. Nagsilbi ang kapatid ko ng 2 plato ng pagkain at umupo kami para kumain ng tahimik. Masarap ang pagkain pero wala akong gana. Pinoproseso ko ang lahat ng narinig ko. Totoo na naging pabigat ako sa pamilya ko. Totoo na ang sakit ko kay Ligaya ay nagpahirap sa kanila. Guya, anong gagawin mo sa kalagayan ko? Magpapatawad ako, Emilio. Magpapatawad ako at susubukan kong ayusin ang mga bagay. At kung hindi sila matuto ng aral, kung gayon, kahit papaano, nagawa mo ang tama. Ang tama? Ayon kanino? Ayon kay Emilio na nakilala ko sa loob ng 70 taon. Ang Emilio na laging inuuna ang pamilya. Pagkatapos kumain, umalis si Guya. Naiwan akong mag-isa sa bahay ko, iniisip ang mga salita niya. Talaga bang nagbago ako ng ganoon? Totoo ba na ang sakit ko ay nagpapabigat sa kanila? Kinuha ko ang isang larawan ni Ligaya mula sa aking wallet. Isang larawan na kinuha namin sa huli naming anniversary. 2 buwan bago siya namatay. Sa larawan na, yun, nakangiti ako. Isang tunay ng ngiti, hindi pilit. Kailan pa ang huling beses nang ngumiti ako ng ganoon? Nung Biyernes ng hapon tumunog ang telepono, si Carla. Papa, pwede ba tayong mag-usap? Iba ang boses niya. Mas kalmado, hindi na desperado. Magsalita ka, Carla. Nakaipon kami ng 20,000 piso, PHP 20,000. Ibinenta ni Ricardo ang motor niya at isinangla ko ang engagement ring ko. At ang natitirang 20,000 piso, PHP 20,000. Sinusubukan pa naming makuha. Pero Papa, gusto kong humingi ng tawad. Para saan partikular? Para sa lahat. Para sa kasinungalingan. Para sa paggamit ng pera mo. Para sa pagpaparamdam sa iyo na hindi ka mahalaga sa amin. Carla, sinasabi mo ba ito dahil kailangan mo ng pera? O talagang nararamdaman mo? Nagkaroon ng mahabang pagtigil bago siya sumagot. Parehong dalawa, Papa. Oo, kailangan ko ng tulong mo. Pero napagtanto ko rin na naging napakamakasarili namin sa iyo. Paano mo napagtanto? Kasi nitong mga araw na hindi mo sinasagot ang telepono, napaisip ako sa lahat ng beses na tinulungan mo kami at sa lahat ng beses na hindi ka namin pinansin. Carla, sa tingin mo ba ay pabigat ako sa pamilya? Pabigat? Bakit mo tinatanong yan? Sagutin mo lang ako. Hindi, Papa, hindi ka pabigat. Ama ka namin. Pero simula nang mamatay si Mama, naging malungkot ka. Normal yon. Pero kami, hindi namin alam kung paano ka tutulungan. Ang mga salita niya ay mukhang tapat. Pero nakapagdesisyon na ako na wala akong intensyon na baguhin. Carla, nagpapasalamat ako sa paghingi mo ng tawad. Pero hindi yan nagbabago sa mga kahihinatnan. Anong ibig mong sabihin? Na kahit humingi ka ng tawad, kahit makuha mo ang 40,000 piso, PHP 40,000, may mga bagay na hindi na mababawi. Anong mga bagay? Malalaman mo yan sa lalong madaling panahon. Ibaba ko ang telepono at nagdial kay Ate Fred. Fred, handa na ba ang mga dokumento ng testamento? Oo, Emilio. Gusto mo bang ibigay ko na sa kanila? Hindi, ikaw lang. Papa, tinatakot mo ako. Carla, pupunta ka ba o hindi? Oo, Papa, pupunta ako.
Ibaba ko ang telepono at lumingon ako kay Marco. Anak, kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. Ano man yan, Papa. Gusto kong magtago ka sa kusina kapag dumating si Carla. Handa ang telepono mo para mag-record. Gusto kong pakinggan mo ang buong usapan. Para saan? Para malaman namin kung ang anak ko ay biktima o accomplice. Ang mga oras hanggang alas 5, May 4:00 p.m. ay parang walang katapusan. Inihanda namin ni Marco ang lahat para sa usapan. Magtatago siya sa kusina kung saan maririnig niya ang lahat pero hindi siya makikita ni Carla. Naghanda ako ng isang serye ng mga tanong na tutulong sa akin na malaman ang katotohanan. Nang eksaktong alas 5:00 p.m., kumatok si Carla. Mag-isa siyang dumating tulad ng hiningi ko. Mukha siyang kinakabahan pero hindi nagkasala. Iyon ang magandang senyales. Hello, Papa. Tungkol saan ang gusto mong pag-usapan? Umupo ka, Carla. Tungkol ito kay Ricardo. Agad na nagbago ang mukha ng anak ko. Anong nangyayari kay Ricardo? Carla, kailangan mong sagutin ako ng buong katapatan. Ideya ba ni Ricardo na tanggalin ako sa party? Nanahimik ang anak ko ng matagal. Nakita ko ang panloob na paglaban sa kanyang mga mata. Papa, ako. Carla, kailangan ko ang katotohanan, ang buong katotohanan. Oo, Papa. Ideya ni Ricardo yon. At bakit ka pumayag? Kasi sabi niya, mas maganda yun para sa'yo, na nakakalungkot daw ang mga party para sa'yo dahil namimiss mo si Mama. Carla, sa tingin mo ba ay totoo yon? Hindi ko alam, Papa. Minsan, nalulungkot ka talaga sa mga family reunion. At dahil doon, nagdesisyon kayong mas mabuti pang magdiwang nang wala ako? Sabi ni Ricardo, minsan lang yon. Na pagkatapos, pwede kaming gumawa ng isa pang mas maliit na selebrasyon para lang sa'yo. Ang mga kasinungalingan ni Ricardo ay mas detalyado kaysa sa inakala ko. Carla, nagmungkahi ba si Ricardo na i-accuse mo ako ng psychological abuse? Lubusang namutla ang mukha ng anak ko. Ano? Ang narinig mo? Nagmungkahi ba si Ricardo na i-accuse mo ako ng emotional abuse? Papa, bakit mo tinatanong yan? Sagutin mo lang, Carla. Siya, nabanggit niya yun kagabi, pero sinabi ko sa kanya na baliw siya. Anong sinabi niya sa iyo eksakto? Seryoso ka, Papa? Lubusang seryoso, pero may isang kondisyon. Ano? Nalubusan mong hihiwalayan si Ricardo. Nawala ka ng kontak sa kanya. Nadidiborsyuhin mo siya at magsisimula ka ng bagong buhay. Umupo ulit si Carla, hawak ang ulo niya. Papa, hindi yan madali. Siyempre, hindi madali, Carla. Ang paggawa ng tama ay hindi madali, pero kailangan. Tumunog ang telepono ni Carla. Si Ricardo. Tiningnan niya ang screen at pagkatapos tiningnan niya ako. Sasagutin ko? Sagutin mo, pero iset mo sa loudspeaker. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. Sinagot ni Carla ang tawag ng nanginginig ang boses. Hello? Carla, nasaan ka? Dumating ako sa bahay at wala ka. Akala ko magdi-dinner tayo ng magkasama. Nasa bahay ako ni Papa. Anong ginagawa mo riyan? Akala ko, magdi-dinner tayo ng magkasama. Ricardo, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa pinlano mong gawin sa papa ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Anong sinasabi mo, Carla? Tungkol sa plano na i-accuse siya ng psychological abuse. Carla, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ricardo, pakiusap, huwag ka nang magsinungaling pa. Sino ang kasama mo riyan? Si Papa at si Marco. Carla, lumabas ka dyan ngayon din. Nilalason nila ang isip mo. Pamilya ko sila. Pamilya mo ako, Carla. Ako ang asawa mo. Ang pamilya ko ay ang nagmamahal sa akin ng walang kondisyon, Ricardo. Ang hindi humihingi na traidorin ko ang sarili kong ama. Nagbago ng taktika si Ricardo. Naging malambot ang boses niya, manipulative. Carla, mahal ko, umuwi ka na. Maaari nating ayusin ito ng magkasama. Walang papa mo, walang Marco. Ikaw lang at ako tulad ng dati. Hindi, Ricardo. Anong hindi? Hindi ako uuwi. At wala tayong aayusin. Carla, kung aalis ka sa bahay na,
Yan nang wala ako. Hindi ka na makakabalik. Okay lang, Ricardo. Ayoko nang bumalik. Ibaba ni Carla ang telepono at agad siyang umiyak. Niyakap siya ni Marco at lumapit ako para hawakan ang ulo niya, tulad noong bata pa siya. Carla, katatapos mo lang gawin ang pinakamatapang na ginawa mo sa buhay mo. Ngayon, anong mangyayari, Papa? Ngayon, lilipat ka rito habang inaayos natin ang tungkol sa diborsyo. At bukas, pupunta tayong lahat sa opisina ni Attorney Fred. Si Ricardo na sinusubukang ituloy ang plano niya, nang hindi niya alam na natin ang lahat. Tiningnan ako ni Carla nang may paghanga. Papa, plinano mo ba ang lahat ng ito simula pa lang? Hindi, Carla. Sa simula, gusto ko lang magbigay ng aral tungkol sa mga kahihinatnan. Pero nang matuklasan ko ang manipulasyon ni Ricardo, nagdesisyon ako na mas marami siyang karapat-dapat kaysa sa isang aral. Anong mas marami? Kumpletong hustisya. Ibinigay sa amin ni Attorney Fred ang huling mga dokumento para pirmahan. Dahil dito, nawalan na si Ricardo ng lahat ng karapatan sa bahay. Mabawi ni Carla ang bahagi niya ng mana. At mayroon kayong kumpletong legal na proteksyon laban sa anumang false accusations. Umalis kami sa opisina ni Attorney Fred na pakiramdam namin ay isang pamilya ulit. Nakahawak si Carla sa braso ko habang naglalakad kami patungo sa pick-up. Papa, paano mo nalaman na lalabas ang lahat ng ganon? Hindi ko alam, anak, pero alam ko na kung gagawin ko ang tama, aayos ang mga bagay. At anong nangyari sa donation sa Home for the Aged? Ang donation na yon ay itutuloy pa rin. Pero sa pera ni Ricardo. Paano? Kapag ibinenta namin ang bahay na mawawala sa kanya, ang bahagi ng pera na yon ay mapupunta sa Home for the Aged. Para ang ibang lolo at lola ay hindi maranasan ang naranasan ko. 3 buwan pagkatapos, nawala na kay Ricardo ang bahay. Nademanda siya dahil sa unauthorized use ng credit card at kinailangan niyang magbayad ng fine dahil sa false accusations. Nakakuha si Carla ng trabaho bilang guro at nagsimula siyang mag-aral ng master's degree tuwing Sabado at Linggo. Naging mas malapit kami ni Marco kaysa dati. At tuwing Linggo, tulad ng ipinangako, nagluluto kaming magkasama. Inaalala si Ligaya. Alam mo ba kung anong natutunan ko sa lahat ng ito? Na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa, kundi kinikita. Na ang pamilya ay hindi ang nag-share ng iyong dugo, kundi ang nag-share ng iyong mesa. At na hinding-hindi pa huli ang lahat para turuan ang mga tao kung paano katratuhin. Ang paghihiganti ko ay hindi perpekto dahil sa pagiging malupit. Ito ay perpekto dahil sa pagiging makatarungan. At iyon ang dahilan kung bakit natutulog ako ng mahimbing tuwing gabi. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong gagawin mo sa kalagayan ko? At ibahagi mo ang kwentong ito sa sino mang kailangang makinig, na ang mga lolo at lola ay may dignidad din. Mag-comment ka kung saang lungsod mo ako pinakikinggan dahil kailangang makarating ang mga kwentong ito sa lahat ng sulok ng mundo.